Magandang umaga, live mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Narito na ngayon ang latest sa ating panahon. Mga kaibigan, ito ngang si Bagyong Glenda ay nagpapatuloy sa kanyang paggalaw patungo dito sa kanlurang bahagi ng bansa. At kung makikita natin ay naraanan na nito itong Southern Luzon at nagpatuloy sa paggalaw nito patungo dito sa National Capital Region kung saan ito ay nagbigay ng heavy to intense rainfall kanina lamang. Kasalukuyan itong nandito ngayon sa may Zambales at Bataan area kung saan ito ngayon ay nananalasa at nagbibigay ng malakas na pagbugso ng hangin, pagkidlat, pagkulog, pati na rin ang malakas na pag-ulan. Kasalukuyan nga na gumagalaw patungo dito sa hilagang kanluran si Bagyong Glenda at magpapatuloy ito sa ganitong kurso at i-exit o lalabas mula dito sa bahaging ito ng Bataan at Zambales kung saan ito ay magpapatuloy sa paggalaw nito north-northwest patungo dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility at patungo dito sa may timog na bahagi ng China at yan ang inaasahan ngayong hapon na ito. Nananatili pa ring mabilis ang paggalaw ni Bagyong Glenda, yan ay 25 kilometers per hour at malakas at hindi pa bahagyang humina. Ito nga po ay isang typhoon pa rin at nagbibigay pa rin ng malakas na pag-ulan. Tinataya naman na mamayang hapon ito ay maaaring lumabas na ng ating kalupaan at magpatuloy sa kanyang paggalaw northwest patungod na dito sa may bansa ng China. Mga kaibigan, sa paggalaw nitong Bagyong Glenda, asahan po natin ang maulan na panahon, malakas na pagbugso ng hangin pati na rin ang pagkidlat, pagkulog sa mga tatamaan nitong areas. Kaya kung maaari lamang, kayo ay humumagi na lamang sa inyong mga bahay, huwag munang lumabas o di kaya ay tumawag na sa inyong mga local government units para makahingi ng tulong kung kayo man ay nasa panganib. Mga kaibigan, kami magbabalik matapos ang isang paalala. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! Mga kababayan, isa nga sa epekto ng bagyo o ang pagdaan ng bagyo sa isang landmass lalong-lalo na sa may mga beaches o dalampasigan ay ang pagtaas ng alon o ang pagdaluyong ng alon o ang tinatawag nating storm surge. At ito nga, dito nga sa pagdaan ni Bagyong Glenda dito sa may silangang bahagi ng bansa hanggang dito sa National Capital Region hanggang sa may kanlurang bahagi ng Luzon ay nakakaranas o maaaring makaranas ng pagtaas ng alon sa ilang bahagi ng Pilipinas. Maapektuhan ng storm surge ang mga areas ng Albay, Camarines Provinces, ang Quezon Province, Laguna, Rizal, pati na rin ang Metro Manila, lalo na sa Manila Bay, ang Cavite, Bataan, Zambales, Bulacan at Pampanga. Kapag mayroong mga storm surge, mga kaibigan, maaaring tumaas ng higit sa 3 meters ang mga alon sa mga dalampasigan at maging malakas ang mga hampas ng alon. Ganoon din kasama nito ang malakas na pagbugso ng hangin. Kaya konting abiso na lamang para sa ating mga mandaragat at sa mga naninirahan dyan sa may mga coastal areas. Kung maaari ay lumikas na muna kayo at huwag na munang lumapit sa ating mga dalampasigan dahil magiging delikado nga ang ating seafaring conditions pati na rin ang posibleng pag-apaw nitong ating mga dalampasigan. Mga kaibigan, yan po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Please check our social media accounts and our website para sa latest weather information. Mula dito sa Panahon TV, kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon, ako ang inyong weather guide, Earl Figuracion. Magandang umaga sa inyong lahat.